Kumusta? Maligayang pagdating sa isa na namang refleksyon. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood at kung kamakailan ka lang nag-subscribe sa channel o kung matagal ka na rito. Kung hindi ka pa nag-subscribe, samantalahin ang pagkakataon na gawin ito ngayon. Tahimik ang gabi. Hindi ka tahimikang payapa, kundi katahimikang may bigat. Parang humihinga ang dilim, saksi sa tunggalian ng kapangyarihan. Sa loob ng mga pader na bato, may mga taong ikinulong dahil sa katotohanan. Hindi sila magnanakaw, hindi sila rebelde ng espada. Sila'y mga tinig na ayaw patahimikin ng langit. Ganito nagsisimula ang salaysay, hindi bilang alamat, kundi bilang babala. Ang aklat ng mga gawa ay hindi lamang tala ng unang iglesia. Ito ay larawan ng paulit-ulit na siklo, kapangyarihang panlupa na natatakot sa liwanag, at kapangyarihang makalangit na hindi kayang pigilan. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Mga Gawa ng Mga Apostol. Binuksan ng anghel ng Panginoon ang mga pinto ng bilangguan at sila'y inilabas. Walang palamuti ang pahayag, walang paliwanag na idinagdag, isang katotohanang bumabasag sa luhika ng tao. Habang ang mga pinuno ay nagplano kung paano tatahimikin ang mensahe, ang langit ay kumilos. Hindi sa pamamagitan ng debate, hindi sa pamamagitan ng kompromiso, kundi sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Ang bilangguan ay simbolo, hindi lamang bakal at bato, kundi ang pagtatangka ng kapangyarihan na pigilan ang patotoo. At nakita niya ito, hindi bilang haka-haka, kundi bilang salamin ng mas malawak na digmaan. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Sa likod ng pag-angat at pagbagsak ng mga bansa, sa likod ng mga dakilang kilusan ng kasaysayan, ay naroon ang mga ahensya ng di nakikitang mundo. Dito bumabagsak ang tabing. Ang laban ay hindi lamang sa lupa. Ito'y sa pagitan ng katahimikan na ipinipilit ng tao at ng tinig na inuutos ng Diyos na magsalita. Ang mga anghel ay hindi dumating upang purihin ang mga apostol. Dumating sila upang ipagpatuloy ang gawain. Ang mensahe ay kailangang marinig kahit may tanikala, kahit may bantay, kahit may banta ng kamatayan. Hindi ito kwento ng tapang ng tao. Ito ay patunay ng autoridad ng langit. At habang ang mga pintuan ng bilangguan ay bumukas, ang tanong ay nanatili, hindi para sa mga apostol, kundi para sa mga susunod na henerasyon. Kapag ang Diyos ay nagsalita, sino ang may karapatang manahimik? Sa liwanag ng umaga, nagtipon ang mga pinuno. May kaayusan ang kanilang mga kasuotan, may bigat ang kanilang mga titulo, ngunit may pagkabalisa sa kanilang mga mata. Ang katahimikan na inaasahan nila ay hindi dumating. Ang mga bilangguan ay isinara sa gabi, ngunit ang mensahe ay muling narinig sa umaga. Ang mga bantay ay nakatayo, ang mga tarangkahan ay nakakandado, ngunit ang mga selda ay walang laman. Dito nahahayag ang banggaan ng dalawang autoridad. Isa ang umaasa sa batas ng tao, ang isa ay kumikilos ayon sa utos ng Diyos, at sa pagitan nila ang mga anghel. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Mga Gawa ng Mga Apostol, binuksan ng anghel ng Panginoon ang mga pinto ng bilangguan at sila'y inilabas. Hindi sinabi kung paano, hindi ipinaliwanag ang proseso. Dahil ang diin ay hindi sa paraan, kundi sa pinagmulan ng kapangyarihan. Ang langit ay hindi humingi ng pahintulot, hindi nakipag-usap sa konseho, hindi naghintay ng boto. Habang ang mga pinuno ay nag-aakala na kontrolado nila ang daloy ng katotohanan, ang Diyos ay nagpakilos ng mga nilalang na hindi nila kayang pigilan. At ang utos ay malinaw. Ganito ang nasusulat sa kasulatan sa Mga Gawa 5:20. Magsihayo kayo at magsitayo kayo sa templo at sabihin ninyo sa bayan ng lahat ng mga salita ng buhay na ito. Hindi mag-ingat, hindi manahimik muna, kundi magsalita. Muli, hayagan. Ito ang bahaging madalas hindi binibigyang pansin. Ang pagpapalaya ay hindi wakas. Ito ay simula. Ang mga apostol ay hindi iniligtas upang magtago. Sila ay pinalaya upang humarap muli sa panganib. Sa liwanag ng araw, sa harap ng parehong mga pinuno, at nakita niya ang hulma,
ng hinaharap. Ang parehong spirito, ang parehong pagtatangka na patahimikin ang mensahe ng Diyos. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang huling malaking tunggalian ay sa pagitan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos at pagsunod sa mga batas ng tao. Ang bilangguan ay nagbabago ng anyo, minsan bakal, minsan banta, minsan panlilibak. Ngunit ang layunin ay iisa, patahimikin ang tinig. Ngunit kapag ang Diyos ay nag-utos na magsalita, ang mga anghel ay hindi nag-aatubili. At ang tanong ay muling bumabalik hindi sa mga apostol, kundi sa atin. Kapag ang pintuan ay binuksan ng langit, tatayo ka ba at magsasalita? Hindi nagtagal ang kalayaan. Hindi rin ito hinayaan ng kapangyarihan na manatiling tahimik. Muling hinuli ang mga tinig, muling humarap sa mga hukom, muling binalot ng pagbabanta ang katotohanan. Ito ang hindi nauunawaan ng maraming bumabasa ng kasaysayan. Ang himala ay hindi palaging nagliligtas mula sa pagdurusa. Minsan, hinahayaan itong magpatuloy ang pagsubok upang maihayag kung sino ang tunay na may autoridad. Ang mga apostol ay tumayo. Hindi sila nagtalo, hindi sila nakiusap, hindi sila umatras. Ang kanilang sagot ay payak, ngunit ito'y yumanig sa mga pundasyon ng kapangyarihan. Ganito ang nasusulat sa kasulatan sa mga gawa, 5:29. Datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nangagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Ito ang linya ng paghahati, hindi kompromiso, hindi balanse, kundi malinaw na pagpili. At dito, ang lente ni Ellen G. White ay lalong tumalas. Hindi lamang niya nakita ang eksena sa Jerusalem, nakita niya ang hulma ng mga darating na panahon. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang huling malaking tunggalian ay sa pagitan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos at pagsunod sa mga batas ng tao. Hindi ito hula na nakapaloob sa isang panahon. Ito ay babalang tumatawid sa mga siglo. Ang Sanhedrin ay kumatawan sa relihiyosong autoridad. Ngunit ang kanilang takot ay hindi sa kaguluhan, kundi sa pagkawala ng kontrol. Kapag ang katotohanan ay hindi na nila kayang ikulong, sinusubukan nila itong takutin. Kapag hindi nila ito mapatahimik, sinisikap nila itong siraan. At ang langit ay nananatiling tahimik, hindi dahil wala itong kapangyarihan, kundi dahil pinapayagan itong magsalita ang katapatan. Ang mga anghel ay nagbukas ng pintuan, ngunit ang mga apostol ang kailangang tumayo sa harap ng tao. Ang himala ay hindi pumalit sa paninindigan. Ito ang bahaging mahirap tanggapin. Ang Diyos ay makapangyarihan, ngunit hindi niya binubura ang pagpili. At dito nagiging salamin ang kwento, hindi lamang ng nakaraan, kundi ng kasalukuyan. Kapag ang batas ng tao ay sumasalungat sa utos ng Diyos, ang tanong ay hindi teoretikal, ito ay personal. At ang sagot ay may kabayaran. Hindi natapos sa pagtutol ang sagot. May kasunod na hatol, may kasunod na parusa. Ang kapangyarihan kapag hinamon ay bihirang umatras ng tahimik. Ang mga kamay na walang kadena kagabi ay muling nakaramdam ng hapdi. Hindi dahil sa krimen, kundi dahil sa pagsunod. At dito lalong naging malinaw ang larawan. Ang kalayaan na ibinigay ng langit ay hindi garantiya ng kaginhawaan sa lupa. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Mga Gawa ng Mga Apostol, at sila'y nagsialis sa harapan ng konseho na nagagalak na sila'y ibinilang na karapat-dapat na magtiis ng kahihiyan dahil sa kanyang pangalan. Isang pahayag na hindi likas sa laman, walang natural na saya sa sakit, ngunit may kakaibang kapayapaan sa katapatan. Hindi sila nagalak dahil sa palo. Nag-alak sila dahil sa kahulugan nito. Ang kapangyarihan ng tao ay umasa sa takot. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nagbunga ng kagalakan kahit sa gitna ng kahihiyan. Ito ang kabalintunaan na nakita niya. Ang mga sugatanang nagtagumpay, ang mga nanahimik ang natalo. Habang ang mga pinuno ay nag-utos ng pananahimik, ang mensahe ay lalong tumibay. Hindi dahil sa lakas ng tinig, kundi dahil sa bigat ng paninindigan, at hindi huminto ang gawain. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Mga Gawa ng Mga Apostol, at
Araw-araw sa templo at sa bawat bahay ay hindi sila nagsisitigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesucristo. Hindi minsan, hindi lihim, araw-araw. Ang himala ng pagbubukas ng bilangguan ay hindi hiwalay sa himala ng patuloy na pagsasalita. Pareho silang bunga ng pagsunod at dito nagiging salamin ang eksena. Ang tanong ay hindi kung may anghel na darating, kundi kung may mga taong mananatiling tapat kahit wala. Ang langit ay kumikilos kapag kailangan. Ngunit ang patotoo ay ipinagkakatiwala sa tao at nakita niya ang pattern. Una, pagbabanta. Sumunod, parusa. Pagkatapos, panlilibak. At sa huli, isang huling pagtatangka na burahin ang mensahe. Ngunit sa bawat hakbang, ang liwanag ay hindi namatay. Dahil ang katotohanan kapag minsang binigkas ay hindi na muling maikukulong. Hindi lahat ng tinig ng pagsalungat ay galit. May mga salitang binitiwan ng may anyong karunungan. May mga payong nagmumula sa takot, hindi sa katotohanan. Sa gitna ng konseho, tumindig ang isang tinig na kilala, hindi upang ipagtanggol ang mga apostol, kundi upang pigilan ang agarang pagdanak ng dugo. Isang pangalan ang lumitaw, isang guro ng batas, isang lalaking iginagalang. Ngunit kahit ang karunungan ng tao ay may hangganan. Ganito ang nasusulat sa kasulatan sa mga gawa, Primba. At ngayoy sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mangakialam sa mga taong ito at pabayaan ninyo sila sapagkat kung ang pasyang ito o ang gawang ito ay sa mga tao ay mawawasak. Datapuat kung sa Diyos ay hindi ninyo maiwawasak. Baka pa kayo'y mga sumpungan na nangakikihamok laban sa Diyos. Isang babala, hindi pa rin ganap na pagsuko, isang pahintulot na maghintay ngunit hindi nang sumunod. At dito muling luminaw ang mas malalim na salungatan. Ang tao ay handang maghintay upang makita kung magtatagumpay ang gawain. Ang Diyos ay kumikilos dahil ang gawain ay Kanya. Hindi ang tagumpay ang patunay, ang pinagmulan, at nakita niya ang panganib ng ganitong lohika. Ang katotohanan ay hindi sinusukat sa resulta. Ito ay sinusukat sa utos. Isinulat ni Ellen G. White sa mga patotoo para sa simbahan, ang pinakamalaking pangangailangan ng mundo ay ang pangangailangan ng mga tao, mga taong hindi mabibili o maipagbibili. Hindi mga taong maghihintay ng patunay, kundi mga taong kikilos sa liwanag na natanggap. Ang payo ni Gamaliel ay tila mahinahon, ngunit iniwan nito ang tanong na bukas, sino ang magpapasya kung ang gawain ay sa Diyos? Ang kasaysayan ba, ang mayorya, o ang salita? At dito nagiging maselan ang sandali dahil ang pag-antala ay maaari ring maging anyo ng pagtutol. Ang katahimikan ay maaari ring pahintulot sa kawalan ng katarungan. Ang mga apostol ay hindi binigyan ng kalayaan upang magpahinga. Sila ay pinalaya upang magpatuloy. Walang katiyakan, walang proteksyon ng kapangyarihan ng tao. At ang langit ay nanood, hindi upang hulaan ang kalalabasan, kundi upang igalang ang pagpili. Ito ang eksenang hindi madalas binibigyang pansin. Hindi ang anghel, hindi ang himala, kundi ang paghihintay ng Diyos habang ang tao ay nagpapasya kung kanino siya papanig. May katahimikang bumabalot pagkatapos ng paghihintay, hindi katahimikang panatag, kundi katahimikang sumusukat ng puso. Ang mga pintuan ay muling isinara, hindi ang mga selda, kundi ang mga isip. Ang kapangyarihan ay nagpanggap na umatras, ngunit ang diwa ng pagtutol ay nanatili. At sa ganitong sandali, ang gawain ng Diyos ay hindi sumisigaw. Ito ay nagpapatuloy. Hindi na binanggit ang mga anghel, walang liwanag na bumaba, walang pader na gumuho, ngunit ang salita ay umabot, bahay-bahay, araw-araw, tahimik, ngunit hindi mapipigilan. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Mga Gawa ng Mga Apostol, ang gawain ng Diyos sa mundong ito ay hindi kailanman mapipigilan. Maaaring tangkaing hadlangan ng mga tao, maaaring ipagbawal nila, maaaring usigin nila, ngunit ang katotohanan ay makapangyarihan at mananaig. Ito ang katotohanang hindi kayang tanggapin ng kapangyarihan ng tao. Ang gawain ay hindi nakasalalay sa pahintulot, ni sa proteksyon, ni sa katahimikan ng
kaaway. Ang mga apostol ay hindi naghihintay ng bagong tanda. Sila'y kumilos batay sa naibigay na liwanag. At dito, malinaw ang aral na nakita niya. Ang himala ay hindi palaging nauuna. Minsan, sumusunod ito sa katapatan. Ang iglesia ay lumago, hindi dahil sa kalayaan, kundi dahil sa paninindigan. Ang pagtutol ay nag-iba ng anyo, hindi na kulungan, hindi na palo, kundi pagbaliwala. At ito ang mas mapanganib. Isinulat ni Ellen G. White sa ang dakilang kontrobersya, si Satanas ay gumagawa rin sa pamamagitan ng mga elemento upang anihin ang kanyang ani ng mga kaluluwang hindi handa. Hindi laging sa dahas, madalas sa pag-antala, sa pagkaabala, sa paglimot. Ang mga pinuno ay bumalik sa kanilang upuan, ang bayan ay bumalik sa kanilang gawain. Ngunit ang mensahe ay nanatili, gumagalaw sa ilalim ng ibabaw. At nakita niya ang panganib ng katahimikan kapag ang katotohanan ay hindi sinasalungat, madalas itong hindi na rin pinakikinggan. Ngunit ang langit ay hindi tumitigil. Ang mga anghel ay hindi laging nagpapakita, ngunit sila'y laging gumagawa. At ang tanong ay lalong tumitindi kapag wala ng banta, wala ng kadena, wala ng himala. Mananatili ka bang tapat? May sandaling ang pag-uusig ay hindi lantad, hindi ito sumisigaw, hindi ito humahataw. Ito'y dumarating bilang katahimikan ng paglimot. Ang bilangguan ay wala na. Ang konseho ay tahimik, ngunit ang panganib ay hindi nawala. Sa ganitong yugto, ang pananampalataya ay sinusubok ng mas malalim. Hindi sa tapang ng pagtindig sa harap ng hukom, kundi sa katapatan kapag walang nanonood. At dito, lalong naging malinaw ang nakita niya. Ang gawain ng Diyos ay may kaaway na hindi laging gumagamit ng kadena. Isinulat ni Ellen G. White sa ang dakilang kontrobersya, patakaran ni Satanas na ilihis ang isipan ng mga tao mula kay Jesus at sa kanyang katotohanan. Hindi palaging pag-uusig, madalas paglihis, hindi palaging pagbabawal, madalas pagkaabala. Ang templo ay bukas, ang mga lansangan ay puno, ngunit ang mga puso ay nahahati. Ang mensahe ay naroon pa rin, ngunit ang pakikinig ay nagiging mababaw. At dito nagiging mabigat ang babala. Ang katotohanan ay hindi namamatay lamang sa apoy. Ito'y maaaring mamatay sa kawalan ng pansin. Ang mga apostol ay nagpatuloy. Hindi dahil madali, kundi dahil malinaw ang tawag. Isinulat ni Ellen G. White sa ang mga gawa ng mga apostol. Walang makakapatay sa liwanag na sumisikat mula sa krus ng Kalbaryo. Hindi ito liwanag na nakasalalay sa pagtanggap ng marami. Ito'y liwanag na nagmumula sa langit. At dito, ang salaysay ay lumalawak. Hindi na lamang ito tungkol sa Jerusalem. Ito'y tungkol sa bawat panahong ang katotohanan ay naririnig, ngunit hindi siniseryoso. Ang katahimikan ay nagiging panangga ng kaaway. Ang pagkaabala ay nagiging kulungan. Ang kasaganaan ay nagiging tanikala. At ang langit ay nagmamasid. Hindi upang husgahan agad, kundi upang maghintay. Ito ang uri ng pagsubok na hindi kapansin-pansin. Walang sugat, walang dugo, ngunit may paglamig. At ang tanong ay hindi na tungkol sa tapang. Ito'y tungkol sa pananatili. Kapag ang katotohanan ay hindi ipinagbabawal, ngunit hindi rin pinapansin, mananatili ka bang tapat? May sandaling ang laban ay tila humupa. Walang sigaw ng banta, walang utos ng pagbabawal. Ngunit ang presyon ay nananatili, mas tahimik, mas tuso. Ang kapangyarihan ay natutong maghintay, hindi upang sumuko, kundi upang mapagod ang mga tapat. At dito ang kwento ng mga apostol ay hindi na tungkol sa kulungan. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy kapag ang himala ay wala sa harap ng mata. Ang mga tao ay nakinig, ang ilan ay naniwala, ang iba ay umiling at nagpatuloy sa kanilang buhay. Ang katotohanan ay hindi na hinahabol, ngunit hindi rin tinatanggap. At ito ang sandaling nakita niya bilang mapanganib. Kapag ang mensahe ay naririnig, ngunit hindi binabago ang puso. Isinulat ni Ellen G. White sa ang mga gawa ng mga apostol,
binuksan ng anghel ng Panginoon ang mga pinto ng bilangguan at sila'y inilabas. Ang pangungusap na ito ay bumabalik hindi bilang alaala kundi bilang paalala. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi minsan lamang kumilos. Ngunit ang layunin ng Diyos ay hindi lamang magbukas ng pintuan. Ito ay magbukas ng isipan. Ang mga apostol ay naglakad sa parehong mga lansangan, nakaharap sa parehong mga mukha, ngunit dala ang mas mabigat na pananagutan. Ang katotohanan na minsang nagligtas sa kanila ay ngayon humihingi ng patuloy na katapatan. At dito nagiging malinaw ang prinsipyo. Ang kalayaan ay hindi katapusan ng laban. Ito ay simula ng mas tahimik na pagsubok. Ang langit ay hindi laging nagpapadala ng anghel. Minsan, ipinauubaya nito ang katahimikan upang subukin ang pananatili. At ang mga tao ay pumipili hindi sa harap ng hukom, kundi sa araw-araw na desisyon na pakinggan o ipagwalang bahala ang tinig ng Diyos. Ito ang eksenang walang drama, walang kulog, walang lindol. Ngunit dito nalalantad ang puso kapag ang Diyos ay hindi na kailangang magbukas ng bilangguan dahil walang kadena. Mananatili ka pa rin bang masunurin? May yugto na ang gawain ay hindi na hinaharap ng dahas kundi ng pagod. Hindi ng pagbabanta kundi ng pagkasawa. Ang katotohanan ay patuloy na binibigkas. Ngunit ang mga tainga ay natutong masanay at ang masanay ay simula ng paglayo. Ito ang sandaling nakita niya ng malinaw. Ang panganib ay hindi lamang nasa harap ng kapangyarihan. Ito ay nasa paglipas ng panahon. Ang mga apostol ay hindi na bago sa lansangan. Ang kanilang tinig ay kilala. Ang kanilang mensahe ay narinig na. At dito nagbabago ang laban. Hindi na kung sino ang may autoridad, kundi kung sino ang mananatiling gising. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Mga Gawa ng Mga Apostol. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay ipinangaral ng mga taong isinapanganib ang kanilang buhay para sa katotohanan. Hindi ito pahayag ng sigla. Ito ay pahayag ng katotohanan. Ang mensahe ay hindi dala ng aliw, kundi ng sakripisyo. Habang ang iba ay bumabalik sa dati, ang ilan ay nananatili. Hindi dahil sa papuri, kundi dahil sa panata. At dito muling nagiging mabigat ang tanong. Kapag ang katotohanan ay wala ng bago, wala ng panganib, wala ng himala, ano ang magpapanatili sa iyo? Ang langit ay hindi nagmadali. Hindi nito pinilit ang puso. Ang pagpili ay nanatiling banal. Isinulat ni Ellen G. White sa Mga Patotoo para sa Simbahan. Hindi kailanman pinipilit ng Diyos ang kalooban o ang konsensya. Ito ang prinsipyong madalas hindi napapansin. Ang Diyos ay makapangyarihan, ngunit siya'y mapagtiis. Ang mga pintuan ng bilangguan ay minsang binuksan, ngunit ang mga pintuan ng puso ay kailangang buksan araw-araw. At dito nagiging malinaw ang larawan. Ang himala ay maaaring minsan, ang katapatan ay pang-araw-araw. Ang kasaysayan ay ipatuloy na sumusulong. Ang mga pangalan ay nagbabago. Ang mga anyo ng pagtutol ay nag-iiba. Ngunit ang tanong ay nananatili. Kapag ang mensahe ay pamilyar na, mananatili ka pa rin bang tapat? May sandaling ang panganib ay hindi na nasa labas. Ito'y pumapasok sa loob, hindi bilang kaaway, kundi bilang pagod ng kaluluwa. Ang gawain ay nagpapatuloy. Ang mga salita ay inuulit, ngunit ang bigat ng araw-araw ay unti-unting dumadagan. At dito, ang tunay na pagsubok ay hindi kung magsasalita, kundi kung magpapatuloy. Ang mga apostol ay hindi na hinahabol, hindi na ikinukulong, ngunit ang kanilang katapatan ay sinusukat sa katahimikan ng routine. Isinulat ni Ellen G. White sa Tang Mga Gawa ng Mga Apostol. Ang mga tinawag upang magpatotoo para sa Diyos ay magkakaroon ng maraming pagsubok, ngunit ang kanilang pananampalataya ay lalakas sa bawat tunggalian. Hindi sinabi na ang pagsubok ay mawawala. Sinabi lamang na ang pananampalataya ay lalakas sa bawat tunggalian. Ang panganib ay hindi ang sugat. Ito ay ang panghihina. Hindi ang palo, kundi ang paglimot kung bakit nagsimula at nakita niya ang unti-unting pagbabago. Kapag ang apoy ay hindi pinakain, ito'y hindi mamamatay agad. Ito'y unti-unting lalamig. Ang katotohanan ay nananatiling totoo.
ngunit ang puso ay kailangang manatiling bukas. Isinulat ni Ellen G. White sa mga patotoo para sa simbahan. Marami sa mga nagpapahayag ng katotohanan ang hindi nakakaalam na kailangan nilang magkaroon ng buhay na koneksyon sa Diyos. Hindi sapat ang alaala ng himala. Hindi sapat ang kwento ng nakaraan. Ang ugnayan ay kailangang buhay. At dito, nagiging malinaw ang babala. Ang bilangguan ay minsang binuksan ng anghel. Ngunit ang pananatili sa liwanag ay araw-araw na pagpili. Ang kaaway ay hindi nagmamadali. Alam niya na ang pagod ay mas tahimik kaysa takot at ang langit ay patuloy na nagmamasid. Hindi upang pilitin ang lakas, kundi upang igalang ang pagpili. Ito ang sandaling hindi napapansin ng marami. Walang krisis, walang panganib na lantad, ngunit may unti-unting paglayo. At ang tanong ay lalong tumitindi. Kapag ang apoy ay hindi na naglalagablab, aalagaan mo ba ang baga o hahayaan itong mamatay? May sandaling ang pagsubok ay hindi na nakikita. Walang kaaway sa harap. Walang bantang binibigkas. Ngunit ang pagod ay naroroon, tahimik, matagal, mapanlinlang. Ang gawain ay naging bahagi ng buhay. Ang pambihira ay naging karaniwan. At dito nagiging mapanganib ang pamilyar. Ang katotohanan ay hindi na tinututulan, ngunit hindi na rin pinagninilayan. Ito ang yugto na nakita niya bilang pinakamapanganib sa lahat. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang panganib ng kawalang bahala at kawalang ingat ay mas malaki kaysa sa panganib ng hayagang oposisyon. Hindi ang sigaw ang pumapatay sa apoy. Ito ang kawalan ng pansin. Ang mga apostol ay nagpatuloy sa kanilang gawain, hindi dahil may papuri, hindi dahil may takot, kundi dahil malinaw ang kanilang panata. Ngunit sa paligid nila, ang mundo ay natutong makisama sa liwanag. Nang hindi ito tinatanggap, ang templo ay puno pa rin. Ang mga salita ay binabasa pa rin, ngunit ang puso ay nananatiling hati. At dito nagiging malinaw ang babala. Ang katotohanan ay hindi lamang tinatanggihan. Minsan, ito ay tinatanggap ng walang pagsunod. Isinulat ni Ellen G. White sa Mga Patotoo para sa Simbahan. Marami ang tumatanggap sa katotohanan sa pamamagitan ng pag-iisip, ngunit hindi ito pinapabanal. Isang pagtanggap na walang pagbabago, isang pananampalataya na walang bunga. At ang langit ay patuloy na naghihintay. Hindi ito nagmamadali, hindi ito namimilit. Ang mga anghel ay hindi bumaba, hindi dahil wala ng kapangyarihan, kundi dahil ang labanan ay nasa loob na. Ito ang eksenang walang dramatikong wakas, walang pagguho ng pader, walang bukas na bilangguan. Ngunit may mas mabigat na tanong, kapag ang katotohanan ay kilala, pinapakinggan, ngunit hindi isinasabuhay, saan ka tatayo? May sandaling ang kasaysayan ay hindi sumisigaw. Ito'y umuulit, hindi sa parehong mga mukha, kundi sa parehong espiritu. Ang kwento ng mga apostol ay hindi nanatili sa Jerusalem. Ito'y naging huwaran, isang hulma na paulit-ulit na lilitaw sa bawat panahong ang katotohanan ay muling tatahimikin. At ito ang nakita niya, hindi lamang ang nangyari, kundi ang mangyayari. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang pag-uusig ay laging sumusunod sa tunay na kabanalan. Hindi ito banta, ito ay obserbasyon, isang batas ng tunggalian. Kapag ang katotohanan ay malinaw, ang pagtutol ay darating, kung hindi sa dahas sa batas, kung hindi sa kulungan sa pagbabawal. Ang mga anghel ay minsang nagbukas ng mga pinto, ngunit ang susunod na yugto ay hindi palaging may pisikal na bilangguan. Ang mga hadlang ay nagiging mas sopistikado, mas katanggap-tanggap, mas lehitimo sa mata ng marami. At dito nagiging mabigat ang babala. Ang kapangyarihan ay natutong magsuot ng balabal ng kaayusan. Ngunit ang layunin ay hindi nagbago, patahimikin ng patotoo. Isinulat ni Ellen G. White sa Mga Patotoo para sa Simbahan. Kapag ang mga batas ng tao ay sumasalungat sa salita ng Diyos, dapat nating sundin ang Diyos kaysa sa mga tao. Ang salitang ito ay hindi para sa isang panahon lamang. Ito ay paninindigan para sa lahat ng henerasyon.
Ang mga apostol ay pinilit pumili sa harap ng konseho. Ang mga susunod ay pipilitin pumili sa harap ng mas malawak na mundo. At ang langit ay hindi magbabago ng prinsipyo. Hindi nito binabago ang pamantayan upang umangkop sa panahon. Ang himala ay maaring mag-iba ng anyo, ngunit ang tawag ay nananatili. Ang tanong ay hindi kung may anghel na darating, kundi kung ang puso ay handang sumunod kahit walang katiyakan. Ito ang yugto na hindi pa ganap na dumarating, ngunit malinaw na nakita. Isang panahong ang pananampalataya ay hindi susukatin sa salita, kundi sa paninindigan. May mga sandaling ang langit ay tila tahimik, walang mga pintong bumubukas, walang mga tanikalang nahuhulog, walang liwanag na bumabalot sa gabi. Ngunit ang katahimikan ay hindi kawalan ng pagkilos. Ito ang mas malalim na bahagi ng nakita niya, na ang gawain ng mga anghel ay hindi laging nakikita ng mata, ngunit palaging nararamdaman ng kaluluwa. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mga anghel ng Diyos ay nagbabantay sa tunggalian. Hindi sila lumisan, hindi sila napagod, hindi sila umatras ng magsara ang mga pisikal na pinto. Ang digmaan ay nag-iba lamang ng anyo. Noon, ang bilangguan ay bato at bakal. Ngayon, ito'y takot, pagkalito, pagod ng espiritu. Ang mga apostol ay pinalaya upang magsalita. Ang mga susunod ay hahamunin na magsalita kahit walang paglaya. Ito ang mas mabigat na pagsubok. Isinulat ni Ellen G. White sa mga patotoo para sa simbahan. Ang pinakamalaking pangangailangan ng mundo ay ang pangangailangan ng mga taong hindi mabibili o maipagbibili. Ang pangungusap na ito ay hindi palipunang pahayag. Ito ay panawagan sa gitna ng tunggalian. Kapag ang katotohanan ay hindi na ipinagbabawal, kundi tinatawanan. Kapag ang pagsunod ay hindi na pinaparusahan, kundi ginagawang katawa-tawa. Dito, sinusukat ang tapang. Ang mga anghel ay hindi lamang nagbubukas ng kulungan. Sila'y nagpapalakas ng loob, nagpapaalala, nagbabantay sa mga sandaling ang pananampalataya ay halos bumigay. Ito ang yugto na bihirang ikwento. Ang mga sandaling walang palakpakan, walang patutuong dramatiko, tanging pagpapatuloy. At ito ang nakita niya na ang huling katapatan ay hindi palaging may kasamang himala, ngunit laging may kasamang presensya, hindi nakikita, ngunit tapat. May darating na sandali na ang linya ay magiging malinaw, hindi na malabo, hindi na maaaring ipagpaliban. Ito ang sandaling nakita niya na ang tunggalian ay hahantong sa huling anyo nito. Hindi na lihim, hindi na pira-piraso, kundi lantad. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang huling malaking tunggalian sa pagitan ng katotohanan at kamalian ay ang huling pakikibaka lamang ng matagal ng kontrobersya tungkol sa batas ng Diyos. Hindi ito bagong labanan. Ito ang wakas ng matagal ng digmaan. Ang mga apostol ay hinarap ang konseho. Ang huli ay haharap sa isang sistemang mas malawak, mas organisado, mas kumbinsido sa sarili nitong katuwiran. At dito nagiging mabigat ang tanong, hindi kung sino ang may kapangyarihan, kundi kung sino ang susundin. Ang bilangguan sa Atos ay malinaw at tiyak. May pader, may bantay, may kandado. Ngunit ang huling bilangguan ay mas mapanganib. Ito'y kompromiso. Ito'y katahimikan kapalit ng kapayapaan. Isinulat ni Ellen G. White sa mga patotoo para sa simbahan, ang linya ng pagkakaiba sa pagitan ng mga naglilingkod sa Diyos at ng mga hindi naglilingkod sa Kanya ay magiging malinaw. Walang gitna, walang neutral. Ang mga anghel ay kumilos noon upang ipakita na ang langit ay kumikilos laban sa pang-aapi. Sa huli, kikilos sila upang palakasin ang loob ng mga tatayo kahit walang pisikal na paglaya. Ito ang henerasyong nakita niya, hindi mas mahina, mas sinusubok, hindi hiniling sa kanila na umalis sa bilangguan, kundi manatiling tapat kahit ang buong sistema ay nagsasabing tumahimik. Ito ang katahimikan na mas mabigat kaysa sa kadena, at ang langit ay nakamasid, hindi bilang tagamasid lamang, kundi bilang saksi. May mga sandaling ang katapatan ay hindi sinusukat sa kilos, kundi sa pananatili. Ito ang bahagi ng pangitain na tahimik, ngunit mabigat.
Hindi lahat ng tagumpay ay may bukas na pinto. Hindi lahat ng paglaya ay may palakpak. May mga kaluluwang mananatili sa gitna ng pagsikil, hindi dahil walang kapangyarihan ng langit, kundi dahil may mas mataas na layunin. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya. Hindi kailanman pinapatnubayan ng Diyos ang kanyang mga anak nang hindi nila pipiliing mapatnubayan kung makikita lamang nila ang wakas mula sa simula. Ito ang pananaw na wala ang tao, ang wakas na nakita niya. Ang mga apostol ay pinalaya upang ang ebanghelyo ay lumaganap. Ang iba ay mananatili upang ang katapatan ay maging patotoo. Ang dalawang ito ay hindi magkasalungat. Pareho silang pagsunod. Ang langit ay hindi nabibigla kapag ang katuwiran ay nasasaktan. Hindi ito nagugulat kapag ang katotohanan ay nagdurusa. Ito ang landas na malinaw sa pangitain. Isinulat ni Ellen G. White sa mga patotoo para sa simbahan. Ang panahon ng pagkabalisa at dalamhati na ating hinaharap ay mangangailangan ng pananampalatayang kayang tiisin ang pagkapagod, pagkaantala at gutom. Hindi ito babala upang takutin. Ito ay paghahanda upang patibayin. Ang pananampalataya na tatagal ay hindi yaong umaasa sa agarang pagliligtas, kundi yaong nagtitiwala kahit walang nakikitang daan. Ito ang oras na ang presensya ng mga anghel ay hindi mararamdaman bilang himala, kundi bilang katahimikan sa loob, isang katiyakang hindi galing sa mundo. Ito ang uri ng paglaya na hindi kayang pigilan ng bilangguan, at ito ang nakita niya na ang huling patotoo ay hindi sigaw, kundi pananatili. Matatag, hindi natitinag, tahimik. May huling yugto na hindi makikita sa mga balita. Hindi ito ihahayag ng mga autoridad. Hindi ito ipagdiriwang ng karamihan. Ngunit ito ang pinakamahalaga. Ito ang sandaling ang langit ay hindi na lamang nagmamasid, kundi nagtatala. Hindi ng dami, kundi ng katapatan. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang mga huling galaw ay magiging mabilis. Hindi ito dahan-dahan, hindi ito paunti-unti. Ang mga pangyayari ay susunod na parang mga pintong sabay-sabay na magsasara. At sa gitna ng bilis na ito, ang tao ay hindi magkakaroon ng panahon upang magpasya muli. Ang pasya ay nauna ng ginawa sa katahimikan ng mga nakaraang araw. Ang mga apostol ay nagpasya bago pa man sila ay kinulong. Ang huli ay magpapasya bago pa man dumating ang huling panawagan. Ito ang lalim ng nakita niya. Hindi ito pagbabago sa huling sandali. Ito ay bunga ng mahabang paghuhubog. Ang mga anghel ay hindi naghihintay sa sandali ng krisis upang kumilos. Sila'y kumikilos sa mga simpleng pagpili, sa mga tahimik na pagsunod, sa mga desisyong walang saksi. Kapag dumating ang oras na ang mundo ay magsalita, nang iisa ang langit ay makikilala ang tinig na matagal ng pamilyar dito. Hindi dahil sa lakas ng sigaw, kundi dahil sa katatagan ng paninindigan. Ito ang dahilan kung bakit ang bilangguan sa Atos ay hindi lamang kwento ng paglaya, kundi paalala ng paghahanda. Ang himala ay hindi ang pagbukas ng pinto. Ang himala ay ang puso na hindi kailanman isinara sa katotohanan. Ito ang huling aral bago ang tabing ay tuluyang bumaba. May isang sandali na ang tunggalian ay hindi nahaharap sa mga konseho ng tao, kundi sa paghuhukom ng langit. Hindi ito eksena ng kaguluhan. Ito ay sandali ng paghahayag. Ang mga lihim na paninindigan ay ilalantad. Ang mga tahimik na katapatan ay kikilalanin. Isinulat ni Ellen G. White sa Tang Dakilang Kontrobersya, ang bawat tanong ng katotohanan at kamalian sa matagal ng kontrobersya ay nilinaw na ngayon. Wala nang pagkalito, wala nang pagtatago sa likod ng tradisyon o kapangyarihan. Ang bilangguan sa Atos ay naging simbolo, hindi lamang ng paglaya kundi ng paghihiwalay. Sino ang handang sumunod kapag ang langit ay kumilos? At sino ang magpipilit na panatilihin ang katahimikan kahit malinaw na ang liwanag? Ito ang huling larawan na nakita niya.
Ang mga anghel na minsang nagbukas ng mga pinto ay ngayon mga saksi. Hindi na upang magligtas mula sa kadena, kundi upang patunayan kung sino ang nanatiling tapat. Isinulat ni Ellen G. White sa mga patotoo para sa simbahan. Ang paghuhukom ay nagaganap na ngayon sa santuwaryo sa itaas. Hindi ito malayong pangyayari. Ito ay kasalukuyang gawain. Ang mundo ay abala sa sarili nitong ingay. Ngunit sa itaas, ang mga talaan ay binubuksan. Ang mga desisyong ginawa sa dilim, ang mga paninindigang pinili sa katahimikan, ang mga pagkakataong tumangging manahimik kahit may kapalit. Walang luha ang nasayang. Walang paninindigan ang nakalimutan. Ang himala ng Atos ay patunay na ang langit ay nakikialam sa kasaysayan. Ang paghuhukom ay patunay na ang langit ay hindi nakakalimot. At dito nagtatapos ang yugto ng pagpili, hindi na sa harap ng mga tao, kundi sa harap ng Diyos. May wakas na hindi tulad ng inaasahan ng mundo. Hindi ito ingay, hindi ito pagtatagumpay sa mata ng marami. Ito ay katahimikan na puno ng kahulugan. Ito ang huling tanawin na nakita niya. Hindi na mga bilangguan, hindi na mga konseho, hindi na mga batas ng tao, kundi ang ganap na paghahayag ng kung sino ang kanino. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersya, bago ang huling paglalapat ng mga paghuhukom ng Diyos sa lupa, magkakaroon sa mga tao ng Panginoon ng ganitong muling pagkabuhay ng sinaunang kabanalan na hindi pa nasaksihan simula noong panahon ng mga apostol. Hindi ito muling pagbangon na hinangaan ng mundo. Ito ay katapatan na pinatatag ng pagsubok. Ang mga apostol ay minsang pinakawalan upang magpatuloy sa pangangaral. Ang huli ay titindig kahit wala ng pagkakataong umatras. Ito ang bunga ng lahat ng nakita niya. Ang mga anghel na nagbukas ng pintuan sa Atos ay hindi naiwan sa nakaraan. Sila ang nagbabantay sa huling mga sandali ng paninindigan, hindi upang baguhin ang desisyon, kundi upang patunayan na ito ay tunay. Isinulat ni Ellen G. White sa mga patotoo para sa simbahan, hindi na nalalayo ang panahon kung kailan darating ang pagsubok sa bawat kaluluwa. Ito ang pagsubok na hindi maaaring ipasa sa iba, hindi maaaring ipagpaliban, hindi maaaring dayain, at sa sandaling ito, ang katahimikan ay magsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Ang mga tumayo para sa katotohanan ay hindi hahanapin ang papuri. Hindi nila kakailanganin ang patunay ng mundo. Sapat na ang pagkilala ng langit. Ito ang wakas ng kwento ng mga bilangguan. Hindi dahil tumigil ang pagsikil, kundi dahil ang katapatan ay ganap ng nahayag. At dito nagtatapos ang nakita niya, hindi sa pagkatalo, kundi sa katapatan na hindi nabili, hindi natakot, hindi natahimik.